Hello mga ka-story, for today's video, ayan, bago ang lahat, Merry Christmas. Ayan, at maire-reveal na naman ako sa inyo tungkol sa pagsasari-sari store. So ayan, tutukan nyo hanggang dulo at ikukwento ko sa inyo kung ano nga ba yung ating i-reveal ngayon. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay malaki pala yung kita ng isang sari-sari store. Hindi lang natin alam, pero malaki yung kita ng sari-sari store, kaya wag nating nilalang ang mga sari-sari store kasi malaki ang kitaan dito sa mga nagsasari-sari store. Kasabihin ng iba, di nga. Totoo po yan, malaki po yung kita ng mga sari-sari store. Paano? Papiso-piso lang naman yung kinikita ng mga sari-sari store. Oo, papiso-piso, pero pag naipon yung mga piso-piso na sinasabi natin, ay malaki yung nabubuo natin na pera kapag pinagsama-sama natin yung mga piso-piso na sinasabi natin. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit madaming nagpapatayo ng mga sari-sari store, kung bakit yung mga Chinese ay mas gusto nila ng mag-business kaysa magtrabaho? And alam nyo ba na sa pagsasari-sari store, madami ang yumaman, madami yung sari-sari store, tapos naging grocery yung kanilang sari-sari store, tapos madami yung mga nakapundar at mga syempre nakapagpaaral na kanilang mga anak, and many more. Marami din yung mga nakabayad ng utang dahil lang sa pagsasari-sari store. So ayan, bakit ko ba nasabi na malaki yung kita ng sari-sari store? So nung nag-start ako ng April this year ng sari-sari store, bale may ako dito. Nung June, wala kasi akong record ng April, May. So punta na lang tayo dito sa June and July. Nung June, bale, kapag nag-grocery ako, tinatali ko yung, or kinukwenta ko yung nagagasto ko or pinapamili ko every day sa grocery, sa pambili ng mga item dito sa tindahan. And tinototal ko din kung magkano yung kita ko per item na nabili ko every day. So, bale, nung June 2024, bale, yung total kita lang sa grocery ay meron tayong 12,553.48. Take note, sa grocery lang to ha. Wala pa dito yung sa mga mineral, mga load, mga processing ng bills, wala pa dito yung mga frozen. Ito is yung mga nasa loob lang ng sari-sari store na grocery na mga goods lang. Meron na tayong 12,553.48. Tapos nung July naman is meron tayong 15,458.97 na kita lang sa grocery. Wala pa dun yung kita sa mga ilog, mga mineral, mga frozen, mga bills, wala pa dun. So kung meron, for example, dito sa June, yun nga, yung 12,553.48 nakita natin sa grocery, idagdag natin yung kita natin na load na 258, tapos 135 naman sa mga GCash, cash in, cash out, tapos sa frozen is may kita tayo na 361, 25 pesos naman sa water, tapos sa bills is 37. So meron tayong total na 13,369.48. So yun yung kita natin sa isang buwan ng June. From June 1 to June 30, yung kita natin is 13,369.48 pesos. So ayan, ang laki na kita natin. Daig pa natin yung mga nasa minimum wage. Ayan, kaya ginaganahan everyday na mamili ang person, ang kasari niya na mamili. Talagang hinahanap ko sa tindahan ko kung ano yung mga wala ng paninda at tumatakbo agad ako sa grocery para mamili ng mga wala ng naka-display sa aking tindahan. So, tignan nyo dito sa June, halos everyday ako na namimili kasi
Sino ba ang hindi maeengganyo kung makikita mo dun sa pinamili mo yung kita mo na malaki is maeengganyo ka talaga, ma-inspire ka talaga na mag-grocery or bumili araw-araw or ipaikot yung ating puhunan araw-araw. So, ayan, tingnan nyo dito sa aking sa June, halos everyday, June 2, 3, 4, 5, 6, 7, halos everyday ako namimili ng aking mga paninda. Kasi gusto ko na pinapaikot ko talaga yung aking puhunan. Kasi maliit lang yung aking puhunan. Pero, yung maliit na puhunan ko is, tingnan nyo naman yung kita niya. Yung kita na 12,153.48 pesos. So, ang pinakamalaki na pinang-grocery ko dito is for the month of June is yung sa 5,759.75. Bali, kumita ako doon ng 2,133.78. O, san ka pa, diba? Ang laki ng kita. Kaya, mag-sari-sari store na. Basta alam mo lang yung tamang pagpapaikot sa puhunan mo at sa mga kita mo. Talagang lalago talaga ang iyong sari-sari store. Halimbawa yung sa dito, yung sinasabi natin pa piso-piso dito. For example, dito sa Magic Sarap, yung isang pie ng Magic Sarap ay 80 pesos yung kuha ko. So, yung per piece nito is 5 pesos. Tapos, yung benta ko naman is 6 pesos. So, meron tayong kita na 1 pesos per item each. So, kung nabenta natin lahat yung isang tie, so meron tayong kita na 16 pesos. So, what more pa kaya sa mga malalaking grocery or mas, sa mga malalaking grocery kung marami silang nabebentang ganito. Diba? Ang laki na ng kanilang kita. Dito is meron na tayong 16 pesos na kita dito. So, what more pa kaya sa mga malalaking grocery na nagbebenta ng mga ganito. So, for example, ito din, yung mga buy 6, get 1 free. Ayan, ang bentahan ng per sachet is 18 pesos. So, kung i-compute natin yung 18 times 6 is 108 pesos. Pero, tapos yung nung binili mo to is yung presyo niya ay 85 pesos. So, ilas natin yung 85 pesos. De bale, meron na tayong kita na 23 pesos. Tapos, idagdag mo pa dito yung isa niyang free na 18 pesos. So, may kita ka na 23 plus 18. So, may kita ka na 41 pesos per tie ng ganito. Kasi, yun nga, buy 6, get 1 free. Ito yung mga paborito ng mga kagaya naming tindera sa tindahan. Ayan, yung mga may free na paninda. Yan yung mga hinahanap namin kasi malaki talaga yung kitaan dyan. Next naman is yung for example, is dito sa alak. So, yung mga ibang tindahan or kaming mga tindahan is meron kaming mga markup na mga 10% to 25% or yung mga iba is meron din mga up to 50%. So, dito sa alak, for example, is binili natin ng 62 pesos. Tapos, benta natin ng 72 pesos. So, mayroon tayong tubo na 10 pesos. So, kung sa isang karton ay mayroong 24 pesos. So, 24 times 10 is meron tayong 240 pesos na kita per box. So, what more pa kaya sa mga malalaking grocery, no? Ang laki-laki siguro ng mga kita. So, mangarap din tayo na, hindi lang sa tindahan, mangarap din tayo na maging grocery yung ating tindahan, yung maliit na tindahan. And, ayan, so, dapat galingan lang natin sa pagpapaikot ng ating puhunan. And, syempre, pag-handle sa ating mga expenses and mga paninda. Sa mga gustong magkaroon ng sari-sari store or nag-iisip pa ng mga ng gustong business, so itry nyo yung sari-sari store. Kahit maliit lang na puhunan, yung 5,000 pesos, marami nang mabibili yan. Pwede ka na makapagpatayo ng sari-sari store. So,
sa mga, ayan, nagbabalak, yung mga nakakuha na ng kanilang mga bonus, yung napamaskuhan nyo, ayan, i-invest nyo sa, kahit sa sari-sari store lang. Try nyo lang dyan sa bahay nyo. Para wala kayong babayaran ng mga upa, ganyan. Wala kayong masyadong problemahin na babayaran. So, itry nyo muna dyan sa bahay nyo. Mag-start kayo ng maliit na kapital. Gamitin nyo yung mga yan, mga bonus nyo, mga nakuha nyo mga bonus. Para wag lang kayong umasa sa iisang source of income. Ayan. So, ayan. Sana na-inspire ko na naman kayo or nabigyan ko na naman kayo ng idea na mag-open na ng sari-sari store. Try nyo lang. So, wala namang mawawala, di ba? Try nyo mag-open ng inyong sari-sari store kasi malaki ang kitaan. Hindi nyo lang alam, kahit pa senta-sentabo, pa piso-piso, pag nabuo yan, marami kang mabibili pa rin sa piso-piso at sa mga cents na yan. Basta tumingin lang kayo ng mga murang supplier nyo, mga wholesaler nyo, na hindi masyadong mahal para hindi rin mahal kung ibenta nyo sa inyong mga sari-sari store. So, ayun lang. And thank you sa panonood. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para always updated kayo sa ating i-upload na video. See you in my next video. Bye!